Let us welcome our mentor, a great poet in Filipino, and a great teacher, Benilda S. Santos. Magandang gabi sa inyo. Okay na yung maraming salamat kay tawag sa the big one gabi. Sa tabi niya parang pakilala ko, midget ko. We go a long way in the past. He was my student and he also became my friend. I don't know how many times I was visited by Gabby and how we had long talks about art, life, about his work, and in the last few years, about his painting. He's given me, I think, about libretto, about 2 pieces, so 2 flowers. And I have in my collection 2 of his creations. So tonight, it is with great pleasure that I read before you pieces of mine that have some way or somehow something to do with art. Pinili ko ang mga 4 o 5 tula na may kinalaman sa sining. Hindi diretso, hindi tuwiran yung iba, pero kahit paano may konsepto ng sining. Yung una, dito sa collection ko na kwadro numero 1, naisip ko lang noon, kapag itingkwadro mo ang mga bagay, diba? Parang may focus, katulad ng kapag kinuhanan mo ng litrato, ang karaniwang bagay, tulad halimbawa ng isang tasang kape na nakapatong sa platito, pagkatapos na ipupos ng sigarilyo sa tabi. Tiwanan mo yun ang litrato at nilagyan mo ng kwadro, hindi iba ang tsura. Diba? Parang nagiging scene. So yung una kong tula tungkol doon, kinukwadro doon sa unang tula yung karanasan ng babae. Para mas lalo natin maunawaan kung ano yung karanasan. Ang pabaga, kwadro numero 1. Nakatupi siya, tulad ng laylayan ng mga damit at pantalong pinagsusunsihan niya sa mga hapong tikatikang ulan. At ang 2 supling, abala sa larong taguan o pompya. Noong una, kinilala niya ang sarili bilang pagwawangis lamang sa laylayang tinatahi nang huwag makaabala sa hakbang ng paka. Isang singil na matiisin sa bawat duro, sa bawat pagdurugo. Isang paghahalintulad sa kapirasong tela na lumabi sa suka, kaya sinusupil ng sinulid, sinusukol ng bukol. Subalit ngayon, naaaminaw na kanyang sadyang pagkatalimaga, hindi na tulad ng laylayan, kundi laylayan na nga. Hindi ang nananahi, kundi ang tinatahi. Ang binubuo ng mga araw ng pagdaan-daan nitong karayong at sinulid sa nanlilimay na laman. Ang unti-unting inuhugis ng pagkukubli, pagsasaanino, pananatiling pangilalim ng mapagbigay na sarili, larawang ibinurda sa kanyang buto at noo ng tradisyon
at panahon. Ito naman larawan na galing naman sa kalikasan. Kung yung una galing sa, kumbaga maaari natin sabihin, domestic scene, this one is taken from nature and can be witnessed by anyone who will have a little patience, a bit of patience to stop and look at this book. Larawan sa alapaan. Matuto sana tayo sa ibon, sa paglipad. Laging bukas ang mga pakpak at ang tuka nakaturo sa hinaharap. Tinitiis ang hilam ng hangin, hinihigo, pati lamig ng papawirin. Umiiwas sa di inaasahang sanga, pumapakabila sa bakod ng habol hininga. At sakali mang ang ipinukol na bato'y di mailagan, ang pagtalima sa pagkabali ng leeg, pakpak o tadyang, ay banayad at mahinahon. Tulad ng paghuri nito sa mga dapit hapon, makapal ang madilim na ulap at bendisyong maliwaga ang bumababang ambon. Sabi ni Gabi, wag daw yung meron pang tatlo. Tungkol naman ito sa karaniwang nagiging paksa ng mga tula ng mga makata. Madalas din makita sa mga pintura sa buong mundo, walang iba kundi ang buwan. Na kahit saan ka tumingin, buwan. Kahit saan punto ng universo, buwan siya. Ito rin ang buwan. Ito rin ang buwang tumanglaw sa lawa ng Yangtze sa Huairou noong ikasyam na gabi ng ikasyam na buwan. Ito rin ang buwang lumitaw sa tuktok ng bundok Banahaw noong ikasyam ng gabi ng unang buwan. Ito rin ang buwang nabubuo, napipiraso, kumakapit, kumakalas sa ulap, titing saksi ng himalat maligno, dambana ng sumpa at di totoo. Ito rin ang buwan iniwan mo sa kandungan ko, iniiwan ko ng muli sa takdang niyang landas sa kalawakan. Kahit na pamatid ng mga kadena ng ugnayan, dahil natutuhan ko na ito rin ang buwan. Pinamagandaan ko itong still life sa farmer's market. Madalas ako doon mamalente. Hindi ito pintura, kaya lang. Naisip ko, pag dumating ka sa farmer's market na medyo maaga pa, siguro pagitan ng 4:30 a.m. at 5 a.m. Hindi pa siya gano'n kagulo. At para maaari mong ipintay yung mga bagay doon. At lahat ng mga bagay doon, kung tutuusin, hindi na naman gumagalaw. Kaya still life sa farmer's market. Tuguan ang tambak ng malampi. Pintukar na asan ng tilapia, bangus, maya-maya, ito, dalawang bukid, galunggong at kantuli. Sa tabi ng isang tasa ng uusok na kape, na pinapatungan ng pahalang ng Marlboro, umuusok din at maisindi.
Barado ang lababong yari sa tiles na puti at puno ng magkahalong tubig at dugo. Kaliskis, kapi-kapirasong buntot, lamad at laman. Sa banyera, sa ilalim ng lababo, wari mga teklado ng piano ang tabi-tabing pusit na kalalabas sa freezer. Sa baldosa, nakukula-kula ng tilamsik ng taba, utak at putik. Nakahanay ang mga ulo ng baboy na tagpas na ang tainga at ang mga tainga pa at buntot ay pinagtumpok-tumpok sa hapag na nasa ilalim ng mga hilera ng mga pigit at tadya na nakakalawit sa bakal na sabitan. At ang lahat ng ito, hinuhugasan ng 3 bumbilya ng may tigwa 100 watts na kaliwanagan. Bilang huli, handog ko sa inyong lahat. Ito yung tinatawag na ekphrasis. It's when a poet takes into consideration a beautiful work of art and makes this piece the subject matter of her ruminations or reflections, and afterwards creates her own take on the same subject matter. So, ang malaking utang na loob rito kay Ang Kyuko, ang pamagat ng kanyang piyesa ay crucifixed. May ibig. Ginawa niya verb ang noun na crucifix. Ang Kristo ni Kyuko. Pinaligtad niya ang lahat ng ating kinahirapian. Tinunaw niya ng diin ng brotsyan, dilaluyan ng sariling pagmumuni-muni sa misteryo ng hapis at pait at ng kulapon ng putla, abo at dilim sa kambas, iyang laman, litig at balat ng anak ng Diyos ng mga Israelita at ng tulad nating hentil. Binura niya ang larawang kay tagal nating tinumpayan sa rosaryo, altar, aklat dasalan, estampita, kalendaryo, prosesyon, pelikula o pintura. Sa halip, niyari siya sa talinghaga ng yero, metal, barro na inilupit, ibinalikwas, iniikot, pinaliti, hiniklap, kinulata, kinupin, kinatkat, tinaga, sinudsod, ninartilyo, inimuna, pinalikuko, ginupit, itinikwas, pinudpod, ginudgot, pinayo, ginudlisan, tinabas, pinugo, at saka idinipa, at kinoronahan ng hinina na tira-tira ng malamig na helyo at ng makina at industriya. At ang mga pako na halos hindi natin makita sa pagkakabaon sa laman. Ngayong wala na ang laman. Naghuhumindig sa tigas at tulis ng kabaliwang, sadyang-sadya ang pagtubog at pagturo sa una at huling kagandahan na handa pa naman paangkin sa ating lahat ng lubusan. Yes.